Kanyang primary goal. To give life, magpakita ng signs na si Christ talaga yung Messiah, at magkaroon tayo ng active and passive act of faith. Kung ngayon, ano nga bang layunin ni John? Hindi lamang po upang magbigay ng information, hindi lamang po upang magkwento ng mga miracles, kundi upang iharap ang malinaw at sapat na patotoo na si Jesus Christ ang Mesayang inaantay ng Israel, ganoon din ang kanyang chosen people. Ang katuparan ng mga pangako sa Isaiah, at siya rin ang walang hanggang anak ng Diyos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, sumulat si Juan upang akayin ang mga tao sa pananampalataya. Sumulat siya upang maghatid ng buhay. Sumulat siya upang ituro ang pasimula ng bagong paglikha. Ulitin ko po, sumulat siya upang ituro ang pagsisimula ng bagong paglikha. Meron pong new creation. Isa sa mahalagang mensahe na mauunawaan lamang ng isang totoong nakakaunawa ng darkness na meron ang sanlibutan. At upang ihayag ang kaluwalhatian ni Kristo, sinisimulan niya ang kanyang ebanghelyo sa prologue. Ito po yung ating text na pag-uusapan, John chapter 1 verse 1 to 18, yung tinatawag nating prologue. Ito po yung parang blueprint ng isang dakila at matatag na gusali. Diyan aangkla lahat ng event na gustong ipakita ni John sa kanyang mga readers. Ang Gospel of John ay very unique among the Synoptic Gospels. Ang Synoptic Gospel ay Mark, Matthew, Luke, because 80% ng bawat event sa tatlong Gospel na yon ay magkakatulad, kaya sila tinawag na Synoptic Gospel. Pero ang Gospel of Mark is different since ang Gospel of Mark, 90% ng content niyan ay hindi mo makikita sa tatlong Gospels na yon. Very unique yung approach ng Gospel of John. Kung ito po yung blueprint ng isang dakila at matatag na gusali, ito po ay nagpapakita na naroon at ipinapakita ng writer ang mahalagang bahagi ng buong scripture. Halimbawa, sa paglikha sa Genesis, ang creator po ang nagsalita at lumikha ng liwanag. Ganon din po yung pangako sa Garden of Eden na aapak sa ulo ng ahas, at ang liwanag na ipinapahayag sa Book of Isaiah na tinalakay natin last Lord's Day. At ito po ay magpapatuloy hanggang sa katuparan ng Revelation. Kaya ngayong Pasko, hindi lamang po natin titignan ang sabsaban, titingin tayo sa mas malawak pang larawan. Titingnan natin ang cosmic Christmas, ang pagdating ng walang hanggang salita, ang liwanag sa gitna ng dilim, ang Emmanuel na Diyos na nagkatawang tao, at ang pasimula ng bagong paglikha. Title po ng message natin ngayon, Lord's Day 50, ang salita ay naging tao, liwanag sa dilim, Diyos na kasama natin. John chapter 1, verses 1 to 18. Tatlong puntos po, mga kapatid. Unang puntos po natin, ang walang hanggang salita, ang liwanag na ipinangakong darating. Verses 1 to 5. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Christmas is the new, or is the beginning of the new creation. It reminds us as the beginning of new creation. Excuse. Nang pasimula, in the beginning. Sino man pong Hudyo o sino man pong nagsisimula o nakapagsimula na magbasa ng kanyang Bible sa Book of Genesis, alam kung saan ito kinuha.
Hindi po ito isang bagong introduction ng isang bagong kwento. Hindi po tayo naniniwala na magkahiwalay ang Old Testament sa New. Ito po yung magkarugtong. No? Ito po yung introduction ng matagal ng pinapatotohanan. Nang marinig po ng original audience ni John, yung salitang in the beginning, alam na agad nila na ito'y mula sa Genesis chapter 1. Hindi po ito aksidente. Merong maliwanag na kino-communicate si Juan. John is telling them, the same God who created the world is now recreating it through the Word. Ulitin ko po yung sinabi ko. The same God who created the world is now recreating it through the Word. Yung Diyos po na lumikha ng sanlibutan ay nire-recreate ulit ito sa pamamagitan ng salita. Ito po ay ang new Genesis, ang new creation, ang new beginning. God reestablishes His kingdom to a new covenant. A new beginning na ipinangako pa nung simula matapos ang unang pagkakasala. Pagkatapos po ng fall, establish ng Diyos yung kanyang kingdom. At ang simula po ay malinaw, may iisang Diyos na may mga persona. Meron siya agad na pinipresent na distinction sa person ng one God. Kaya pagpapatuloy po natin yung verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Ayon po sa sinasabi ni John, ang word, ang logos, ay ano? Existed eternally. Wala po siyang start, wala po siyang origin, wala po siyang beginning. Hindi siya, as you can see, si John, hindi siya nagsimula sa genealogy tulad ni Matthew. Si Matthew kasi ang una niya, ang kanyang primary audience ay mga Jew. Kaya yung genealogy niya ay nagsimula kay Abraham to echoes Abrahamic covenant. At hindi rin po yung simula ng John ay katulad ng simula ni Luke. Because ang original audience ni Luke ay mga Gentiles. Kaya nagsimula siya sa genealogy ni Christ doon kay Seth, which echoes the Adamic covenant. Ang presentation ni John is something different. Ito ay theological. Ang Diyos ay ang simula ng lahat at ang pinangakong Messiah ay kasama na ng Diyos buhat sa simula. What is the reason? Because siya ay Diyos. He was in intimate communion with God. Ang perfect communion ay nasa Godhead. God doesn't need anyone or anything. Huwag po nating iisipin na kaya tayo nasa iglesia at nakapaglilingkod dahil kailangan tayo ng Diyos. Kasi mula po ay wala na siyang kailangan because nasa perfect communion siya. May perfect communion yung Godhead, Father, Son, and Holy Spirit. Bakit niya kakailanganin ng isang pasaway na katulad natin? Hindi niya po kailangan yon. He needs no one and nothing. Nasa intimate communion na yung Diyos. Now think about that when He incarnate just to enter into His creation in order for us to be saved. At nung siya ay nasa communion with God, He was Himself fully divine. Fully divine. Ito po ang foundation ng Christmas. The child in the manger is the eternal God of Genesis. Yung batang ipinanganak doon sa sabsaban ay yung eternal God of Genesis. Now, tingnan po natin yung connection ng last Lord's Day, Isaiah chapter 9, dito sa presentation ni John. So John chapter 1 verse 4 and 5. After niyang sabihin na ito yung Diyos
eternally. Ano naman yung gustong i-emphasis ni John? Yung Diyos na gumawa ng light pero tinalikuran ng mga tao sa kanilang fall, nalaglag sila sa total darkness, ay papasok para once again bigyang liwanag ang creation na unti-unting nasoak sa darkness. Sa verse 4 and 5, tuloy po natin, nasa Kanya ang buhay. Referring to the Word, yung Logos. Yung Logos daw, nasa Kanya ang life, yung totoong life. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Hindi lamang po siya light, siya rin yung life. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Ito po ang maliwanag na pumupuksa sa konsepto ng dualism na may dalawang Diyos o may dalawang deity na nag-i-exist sa sanlibutan, naglalaban ng Diyos ng kadiliman at Diyos ng liwanag. No. Lagi po naghahari ang liwanag, hindi mananalo ang kadiliman. Dito po sa verse 4 and 5, ito po ay direktang tumutugon sa sitwasyon na pinag-aralan natin last time sa Book of Isaiah, chapter 9. Sa Isaiah po kasi sinabi doon, the people walking in darkness saw a great light. Nasa kadiliman sila. Sigurado, last week pinag-usapan natin, may certainty sa kanilang kapahamakan. Bakit may darkness? Naalala niyo po ba last week kung anong pinag-usapan natin? Yung kanilang covenantal disobedience sa Diyos. Sinabi na ng Diyos yung magiging judgment sa kanila, doon pa lang sa Book of Deuteronomy, once na tumalikod sila. And they, what? Hindi ba sila tumalikod? They actually did. 2 chapter lang eh. After that specific chapter, tumalikod na yung Israel. Pero after sabihin ng Diyos yung covenantal curses and blessings niya, sinabi agad ng Diyos doon sa Leviticus at sa Deuteronomy na pagkatapos yung tumalikod, ililigtas ko kayo. Kumbaga hindi pa nila nagagawa yung disobedience, alam na ng Diyos na, lalabag talaga yung mga yan. Pero ang Diyos, who's gracious and always in control, ay nagbigay ng daan, nabigay ng isang maliwanag na declaration na ililigtas niya yung kanyang people. The people walking in darkness saw a great light ayon sa Book of Isaiah, at ito po yung Naphtali at Zebulun. Tama ba? Yung Judah. Naalala natin last week? Tumalikod talaga sila. Sila yung nakasalo ng Assyrian power. Nanganganib yung Judah because sila na yung susunod. Sila yung next. Pero anong sagot ni John? The light shines in the darkness. Tulad ng Zebulun, Naphtali, at tulad ng region of the Gentiles, Galilea ng mga hintil, sa may lawa ng Jordan, doon ay pinangako ng Diyos yung liwanag na darating. Katulad sa garden, yung unang nakatanggap ng judgment sa Adam and Eve, sa kanila unang ipinresent yung gospel. Sa kanila unang pinresent yung pagdating ng Redeemer. Sabi sa Book of Isaiah, on those living in the land of deep darkness, a light has shined. At ang sabi ni John, bilang tugon, nagpapaliwanag na sinasabi ng propesiya ni Isaias, the darkness has not overcome it. Para kay John, ang newborn Messiah ay hindi cute baby story, kundi cosmic warrior of light. Siya ay pumapasok sa pinakamadilim na bahagi ng mundo, sa pinakamadilim na yugto ng sanlibutan, kung saan ang judgment ng Diyos ay nakaamba para sa mga rebelde at tumatalikod sa Kanya. Ano nga bang theological meaning nito? It simply says that Jesus is the new creation light. Kung merong new creation, ano ang liwanag nito? Walang iba kung hindi si Jesus.
Jesus Christ is the warrior light, and He is the Isaiah 9 child, who is also the mighty God. Mga kapatid, ang unang Pasko ay hindi malumay na Christmas card scene. Ito po ay eruption of light against darkness. Ang mundo ng original audience ni John, at maging sa ating panahon, kung titingnan natin, ay punong-puno ng dilim. Merong Roman oppression sa panahon nila, merong Christian oppression sa panahon ngayon. Merong religious corruption, merong hopelessness, at lahat ng tao ay nag-aantay ng kanilang redemption. Kaya sinabi ni John, the light has come and the darkness will not win. Dumating yung liwanag at yung darkness ay hindi magagapi kailanman. Sa ating panahon, may dilim pa rin. May dilim ng depression, may dilim ng takot, may dilim ng brokenness, may dilim ng kasalanan. Pero ang Pasko ay hindi po tungkol sa mood. Ito po'y tungkol sa Messiah bilang liwanag. Hindi liwanag na fragile, hindi liwanag na shallow, hindi liwanag na seasonal. Kasi para sa mga unbeliever, ang Pasko ay seasonal. Pag September na, nakita mo na si Jose Marichan sa social media, narinig mo na yung kantahan sa mall, season of Christmas na. Sa mga totoong believer, hindi ito seasonal. Kung hindi liwanag na ang Creator Light ay dumating na at hindi siya kayang talunin kailanman. But here's the question. Paano ba ito ginawa ng baby na yan? Paano ba ito ginawa nung ipinangako doon sa Isaiah chapter 9, specifically sa verse 5, tatapusin niya yung war, babaliin niya yung oppression. Paano niya ito ginawa? Look at Colossians chapter 2, verse 15. Anyo sa module niyo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagkatagumpay. Look at the second phrase. Ang mga ito'y mga parang bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang tagumpay. Ano ibig sabihin nito? Nung nakapako si Jesus sa krus, sa mata ng mga ng unbeliever, it is a defeat. Na para nagtagumpay ang kadiliman. Na para bang nagwakas at namatay ang light because nung siya'y pinanganak, merong supernatural light, pero nung siya'y namatay, merong supernatural darkness. Pero ano ba talaga ang kahulugan nun? Sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1 na ang kamatayan ni Jesus sa krus ay kabiguan, kahinaan ng Diyos sa view ng tao, pero sa Diyos ito'y kalakasan at wisdom ng Diyos na walang kapantay. Ano ibig sabihin ng kamatayan ni Kristo sa krus? Paano niya nilupig ang mga pinuno ng kapangyarihan sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus? Simple lang mga kapatid. Nung nakapako si Jesus sa krus, it is an announcement ng ating Panginoon, look what I have done. Paano ko aalisin ang kasalanan na hindi kayang tanggalin ng kahit na sino? Yes, greater yung sin, pero mas greater yung righteousness ko. Yes, great yung death. At walang makaka-overcome ng death liban sa aking resurrection. Yes, greater yung light. Pero pagkatapos ng darkness na ito, gaano katingkad yung light? Ang krus, malinaw na deklarasyon ng ating Panginoon. Look what I have done. People once walking in darkness, now walking in the light. Hindi sila makakalakat sa light kung hindi namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus. And the reality is, hindi siya naparito para lamang mabuhay. He came to die. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Jesus Christ is saying something. I am the light. I am the light of the new creation. I am is the new creation light. I am is the warrior light. I am is the Isaiah 9 child, the mighty God. Kung merong oppression, merong corruption, merong hopelessness, He is already a victor. Kung may dilim sa puso natin, may fear, depression, brokenness,
ultimately sin. Look at the crown. Look at the cross. Look at the empty tomb. Ito'y declaration ng tagumpay niya. This Christmas, mga kapatid, wag lang tayong tumingin sa manger. Tingnan natin yung cosmic reality. Ang liwanag na dumating sa kadiliman, Emmanuel, God is with us. Ibig sabihin, ang new creation ay unti-unti nang nagsisimula. Nung nag-resurrect ang ating Panginoon, sa kanyang kamatayan at sa kanyang resurrection, yung new creation ay unti-unti nang nagsisimula. Sinisimulan niya ito sa kanyang church. Ang liwanag ay dumating na at hindi siya matatalo kailanman. This Christmas is not a reminder of or it is not reminding us sa ating mga fantasy. Si Santa Claus ba darating? Andyan ba yung Tooth Fairy? Totoo ba na red yung nose ni Rudolph? Mga fantasy yun eh. And that is not what the celebration or principle of Christmas dapat natin makita. It reminds us dapat ng eternal reality. Liwanag ang kahihinatnan ng lahat dahil dumating ang liwanag sa Bethlehem, ang bahay ni David. At tayo mga mananampalataya ngayon, as we look at this passage, ay hindi na umaasa pa sa ipapanganak na baby sa sapsaban, kundi sa kanyang pagbabalik bilang hari. Kung sinasabi na ang liwanag ng unang Pasko ay simula lamang, iba po yung sinasabi ng Revelation chapter 21 verse 23. The Lamb will be their light. Nung nakita ni John, chosen people sa heaven, nagliliwanag sila, nakasulat sa kanilang forehead yung pangalan ng Christ, sa kanilang mga kamay, yung pangalan ng Christ, signifies na wala silang ibang iniisip kundi ang Diyos at wala silang ibang gagawin kundi godly. Sino ang nagbibigay ng energy? Sino ang nagbibigay ng liwanag sa kanila? The Lamb will be their light. Ang araw na yon ay ang full sunrise. Ito yung pag-asa natin tuwing Lord's Day. Kasi tuwing Lord's Day, we were reminded by His first coming. Yung first coming ng Panginoon is just like dawn. Madaling araw pa lang. Asan yung full sunrise? Ang araw, mas binabanggit sa Revelation 21:23, ay ang full sunrise kung saan walang gabi, walang dilim, walang luha, walang sakit. Kung ang first coming gives us dawn, the second coming gives us day, and that is the Lord's Day. Pangalawang puntos po, ang salita ay dumating bilang Emmanuel, tinanggihan, subalit dinakila. Verses 6 hanggang 13. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Dumarating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Christmas shows God's relentless grace toward His people. Naalala natin kanina sa reading of the law natin, galit yung Diyos sa kanila eh. Pero nagbigay pa rin yung Diyos ng grace. Magpatuloy lang kayo at pag-iisipan ko kung anong gagawin ko sa kanila. Hindi dahil sa hindi alam ng Diyos kung ano yung dapat gawin sa mga matitigas na ulo na Jews. Israelite or Hebrew that time. Alam na ng Diyos yung gagawin niya. So, tingnan natin.
Ano makikita natin sa verses 6 to 8? Si John the Baptist. Pumasok na siya agad sa esena. Bakit niya binanggit agad si John the Baptist? Because si John the Baptist ay ang fulfillment ng Isaiah chapter 40 verse 3. Kung saan, sinasabi doon, the voice crying in the wilderness, sa isip ng original audience ni John, ito po, listen, yung promised new Exodus. And the promised new Exodus has begun. Sa Isaiah chapter 40, hindi lamang po ito reminder na nangyari sa Exodus. Kung saan umiiyak yung mga people of God dahil sa oppression na ginagawa sa kanila ng Egypt. Nung time kasi ni Isaiah, parang binabalikan niya lang yung nangyari sa Exodus. Merong voice ng slavery na humihingi ng justice nung time na yon. At mauulit-ulit ito sa panahon ni Ahaz dahil sa kanilang rebellion against God. Pero kung lilingunin na natin at titignan na natin yung Gospel of John, makikita po natin na may isa pang binabanggit si John. Meron pang greater event na dapat nating mas maintindihan. Meron na namang crying voice sa wilderness. At ang panawagan nito ay kaparehas lamang. Nalala ko po, merong isang tao, nakausap ko dati. Sabi niya, Pastor, hindi ko alam kung save ako. Bakit kanyo? Kasi parang ang reason lang kung bakit ako nagsisimba at bakit ko dinideserve si Jesus ay dahil takot ako sa impyerno. Lahat kasi ng tao ay takot sa impyerno at sometimes nagiging distinction ito na hindi naman siya talaga takot sa Diyos, takot na siya sa punishment. Sa palagay niyo, ligtas kaya siya dahil takot siya sa impyerno? Well, that's a good start. Because lahat talaga na nagmamahal kay Jesus ngayon, nag-sacrifice kay Jesus ngayon, gustong umatin ng Lord's Day ngayon, gusto maging bahagi ng local church, gustong lumalim ang pagkakakilala kay Jesus, ay nag-uugat unang-una saan? Sa takot sa Kanya. Ang difference lamang, ang isang totoong believer ay magmamature hindi lamang sa takot, kundi sa pag-ibig kay Kristo. Pero lahat ay doon nagsisimula. Takot ka talaga sa judgment ng Diyos. Kaya hindi ko makita, it doesn't make sense kapag nag-preach yung isang preacher na God loves you unconditionally na hindi niya naiintindihan, how about the justice of God? Kasi once na may unawaan mo yung justice of God, at maintindihan mo na yung justice na yun ay hindi niya inilapat sa iyo dahil kay Jesus, doon magde-develop yung love. Pero nag-start yun unang-una sa holiness ng Diyos. Okay? So, anong ibig sabihin that the promised new Exodus has begun? Meron pa bang susunod na Exodus, mga kapatid? Meron pa ba? Kasi sabi rito, the promised new Exodus ay nagsimula na. Ano ba naganap ng Exodus? Sa Exodus, may tumawag at pinaghahanda yung mga tinatawag. Meron kasing papaalis na. Kumakain sila ng handog na Pampasko, nakatayo sila, nakatakin sila, ready silang umalis, dapat nakabihis sila ng maayos, because anytime tatawagin na sila ng Diyos. Tama? May ililigtas, may parurusahan, at mayroong paghuhukom. Tama? May mangunguna patungo sa lugar na itinakda ng Diyos. And during that time, that is Moses. Tama? How about sa New Exodus na binabanggit dito? Bakit to ginamit ni John? Para ipakita na merong bagong Exodus. At nagsimula na ito. May bagong tatawag sa atin. Di ba Deuteronomy chapter 18? Look at that passage. Deuteronomy chapter 18.
Verse 15. Mula sa inyo, Deuteronomy, panahon to ni Moses, no? Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo na isang propetang tulad ko. Sabi ni Moses, tulad ko. Dapat kayong makinig sa Kanya. Ito ang kasagutan sa hinihiling nyo kay Yahweh nang kayo'y nagkakatipo sa Sinai. Ang sabi nyo, huwag nyo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh ni ipakita ang kakilakilabot na apoy na ito sapagkat tiyak mamamatay kami. Hindi nila pwedeng, magkataka ka sa mga kinakausap ng Diyos ngayon, ano? Paano kaya yun? Diretso natin. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sinabi nila. Kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang tulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino kaya yung propetang binabanggit dito? Propetang tulad ni Moses, mag-aalis sa kanila sa wilderness. Who is that? Huh? Of course, that is Christ Himself. Siya yung bagong Moses na magdadala doon sa wilderness, hahatiin yung barrier, magtatawid sa kanyang people in the presence of God. Hawak yung laws of God, not as burden to His people, but a language of love. Tingnan nyo kung paano binago ni Christ yung law in a positive connotation. Love your God. Love your neighbor. Kapag narinig natin ang salitang yan, New Exodus ba? Agad nating iisipin na ang pipiliin natin siyempre ay yung kaligtasan. Basta sama kami ron sa mga aalis. Diba? Yan nga ang panakot ng madalas ng mga premillennialist, hindi ba? Imagine being left behind. Aba, pag nag-rapture, maiwan ka. Siyempre, ikaw naman gawa ka ng gawa ngayon, parang hindi ka maiwan. Di ba? Well, di naman tayo nasa eschatology, but ang premillennialism kasi ay may concept ng chiliasm. Ang chiliasm ay isang uri ng heresy na kung saan naniniwala sila na ang Diyos kailangan muna mag-establish ng earthly kingdom before He comes back. Hindi yun ang sinabi ni Christ. In fact, sabi ni Christ, wasakin niyo yung templo and I will restore it, make it new on the third day. Ibig sabihin, hindi na ito something physical kingdom. It's something to do with spiritual. Okay? So that's the reason bakit sa Reformed, pwede ka maging post-mill, pwede kang amil, pero hindi ka pwede maging premill. Okay? Because may chiliasm concept yung premillennialism. And this is the belief of the Jews. This is the belief of Roman Catholicism. Hindi yun ang ina-uphold ng Reformed tradition. So, kapag narinig natin yan, syempre, sino ba naman gustong ma-left behind? Syempre, sasama kami doon sa mga aalis. Masyado kasing practical lang tanong. Pero kung gagawin natin theological lang tanong, katulad ng theological presentation ni John, ganito ang magiging tanong niyan. Sino si Kristo sa iyo? Is He the one who can deliver you from point A to point B? Siya ba yung kayang mag-lead sa iyo doon, papunta sa lugar na parang wala ng pag-asa pero hahatiin niya yung dagat at dadalhin ka sa eksaktong lugar kung saan tinawag ng Diyos ang kanyang bayan upang sumamba? Bakit naging second Moses si Christ kung titingnan natin? Hindi ba ang Diyos nakikipag-usap sa kanya sa bundok? Doon din nag-preach si Christ at doon din niya binigay yung Beatitudes. It echoes, yung Beatitudes kasi it echoes kung ano yung practical implications ng law sa isang mananampalataya. At diba sa mountain, andun yung cosmic picture ng cosmic unity ng heaven and ng earth. At yun ang final glory sa Lord's Day. So, ang tanong, sino si Kristo sa atin kapag ginawa natin theological yung question? Sa tanong po na yan,
Kung ang tunay na kahulugan ng selebrasyon ng Kapaskuhan ay tunay bang nauunawaan niya, makapagliligtas sa kanya, o magiging panghuhusga lamang sa kanya, diyan natin malalaman. Ganito din ang pinaparating ni Juan sa kanyang prologue. Ang ganda ng simula. Walang duda na ito yung inaasahan ng lahat na nag-aantay ng liwanag. So, balit ang tanong, lahat ba talaga ay gusto yung liwanag? Ang dami nagka-celebrate ng Pasko. Di ba? Can you imagine? Pag nagtrabaho ka sa convenience store, sa SM, may Christmas bonus yan, wala? Meron. Siyempre, kasi nakasulat sa batas dapat may Christmas bonus. Tama? Ang tanong, naintindihan ba nila? Kung naintindihan nila, why they force those Bible-believing Christian na pumasok ng Sunday? Bakit? Do they really understand it? Hindi. Madami nag-celebrate ng Pasko, naintindihan ba niya? Ayan. Tingnan niyo po yung susunod na talata. He came to his own. Nagpunta siya sa kanyang sariling bayan. And this is very tragic kung titingnan natin yung story. Na parang, akala ko ba hindi mananay yung kadiliman? Pero bakit dininay siya at gusto ng mga tao sa dilim? That is very tragic. He came to his own. Yung Emmanuel sa Isaiah chapter 7, yung child sa Isaiah chapter 9, yung light sa Isaiah chapter 60 ay dumating sa Israel. Pero, nirecognize ba siya? Hindi. Ito yung promise na inaantay nila. Sa simula pa lang ng Isaiah. Hanggang matapos na Isaiah chapter 60, ito yung binabanggit eh. And then nung dumating na siya, bakit ayaw nila? Hindi nila na-recognize. In fact, yung kanilang king, gusto pa siyang patayin. Ito po ay katulad ng unbelief ni Ahaz sa Isaiah chapter 9. Yung Diyos ay nag-offer ng sign. Anong sign yon? Maglilihi yung isang birhen. Pero nag-refuse siyang maniwala. At tingnan natin yung verse 10 to 11. Dumating ang salita sa sanlibutan, yung wider circle. Ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan itong nilikha sa pamamagitan niya. Tinanggap ba siya ng wider circle? Verse 11, mas smaller circle. Pumunta siya sa kanyang bayan, yung may hawak ng scripture, yung maliwanag na nakakaalam na darating siya. Ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Imagine the disaster. Akala ko ba hindi magagapi ng liwanag, alang kadiliman ng liwanag? Ang kanilang rejection ay hindi dahil kulang ang ebidensya. Kulang ang liwanag o dahil kulang ng kaalaman. Ang kanilang rejection ay dahil sa kanilang rebellion, sa kanilang sinful nature. Now, how many in our community or even sa mga taong kakilala natin ang nag-celebrate ng Christmas without Christ? Pastor, busy kami ngayong December, puro company Christmas party sa ganito, sa ganyan, and so on. Kilala ba nila si Christ? Napakabigat nito dahil kung ang celebration is not about Christ, pero nakatangled sa pangalan ni Christ, then we use the name of Christ in vain. Hindi ba? Ginagamit ang pangalan ni Kristo, but in vain. Sino ngayon tatanggap sa mabuting balitang ito? Look at verse 13. But those who receive Him. Verse 12. Here is the covenantal promise na nagbo-blossom in full bloom. Tingnan niyo yung distinction na binigay ni Juan sa verse 13. Sila ay naging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, o sa kagustuhan, o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Period. Paano sila nagkaroon ng karapatan maging anak ng Diyos? Is because of their own free will, sabi nila? Is this because of their quote-unquote self-decision, act of volition? Naglagay ng distinction si John.
Hindi nakatali sa lahi, hindi nakatali sa dugo, hindi nakatali sa tradisyon. Sila yung mga sinasabi ng verse 12, He gave the right to become children of God. Ito po ang renewed covenant family na ipinangako sa Jeremiah 31 at Ezekiel chapter 36. Isang bayan na may bagong puso, bagong buhay, bagong kapanganakan. Hindi sila pwede magkaroon ng right to become children of God dahil sa mga pinagmamalaki o pwedeng ipagmalaki ng tao. No. In fact, look at the movement of God sa buong redemptive history. Ang daming warrior, sinong pinili niya? Shepherd. Si David. You remember Gideon? Ang daming nag-present na maging warrior niya. Sabi ng Diyos, huwag masyadong marami at baka umasa sila sa kanilang sariling kakayahan. Kung ganun, pumili ka, ganito gawin mo, so on, at nauwi yun sa 300. Tama? Yung 300 ba na yun, lumaban? May labanan bang nangyari? Walang labanan nangyari. Sumigaw lang sila. Tama? Ang pinaka-nilook daw ng panahon ni Isaiah ay Galilee, kung saan siya unang nag-ministry. So siya galing sa Nazareth, kung saan sabi ng isang apostol, wala namang mabuting manggagaling dyan. Ano sabi ni Micah? Lalabas si Messiah sa Bethlehem, isang maliit na bayan, na hindi inaasahan ng lahat na may magmumulang isang dakila. Laging ganun ang movement ng Diyos. Lagi sa hindi inaasahan. Laging sa underdog kung tawagin. Therefore, nagpapakita na ang paghahari ng Diyos ay katulad ng binabanggit natin sa ating series sa Gospel of Mark. Parang fragile. Pero makikita mo, meron siya explosion at hindi ito dahil sa kagalingan ng tao. Ito'y spiritual blessing na mula sa Diyos. Yung renewed covenant family na ipinangako sa Jeremiah 31 at Ezekiel chapter 36 ay isang bayan na may bagong puso, bagong buhay at bagong kapanganakan. At itinatay up ito ni John sa kanyang purpose, John chapter 20:31. Yung mga naniniwala at nananampalataya ay mag-lead sa pagkakaroon ng eternal life. Sila lang daw pala talaga, no? Yung pwedeng maging bahagi ng renewed covenant family. Sila yung naging believer ayon sa kalooban ng Diyos. Paano sila naging believer? Meron silang Simeon, nakita nila yung sign. Siya talaga yung Messiah. Nakita nila yung alin? Something to believe, pistis. 100 times inulit sa gospel. Kasi sila yung binigyan ng Zoe, the life that comes from God. So na-illuminate sila ng gospel na yan. Mga kapatid, anong ibig sabihin ng Pasko sa gitna ng rejection ng world? Ito po yan. Emmanuel knows rejection. Alam ni Christ kung paano i-reject. Tinanggihan siya ng sarili niyang bayan, ng sariling kababayan, ng sariling tradisyon. Pero mula sa rejection, lumabas ang pinakamalaking regalo, ang pagiging anak ng Diyos sa lahat ng tatanggap sa Kanya. Hindi lamang siya Emmanuel na kasama natin, siya ang Diyos na kumukuha sa atin at inaampon tayo bilang Kanyang pamilya. Kung ngayong Pasko, may tension ka pa sa family mo, may unspoken hurt, kung mayroong pakiramdam ng pagiging outsider, kung may rejection ka sa puso, hindi ka nag-iisa. Naranasan ito ni Jesus. At siya ang Emmanuel sa gitna ng ating pain, pinapaalala niya sa atin ngayon ang mabuting balita na dapat maging tunay na sandigan ng ating kalakasan at maging tunay na meaning ng Kapaskuhan. Sometimes kasi, for the sake of being acceptable sa world, okay na lang na hindi tayo maging Christian. Because pa naging Christian tayo, merong certain amount of rejection. Hindi ganun ang sinasabi sa atin ng kwento at prologue ni John. Hindi ka anak ng Diyos dahil gusto mo, kundi dahil pinanganak ka mula sa Diyos.
Kaya hindi naka-base sa performance, hindi nawawala kapag nagkakamali, hindi nasisira kapag may pagsubok. As a believer, we must be reminded by this prologue, we are loved forever. At ang ating adoption now is a preview of the future family gathering. Ang pagiging adopted child mo through Christ ay preview ng future family gathering. Saan yung future family gathering na ito? Yung ultimate reunion sa Revelation chapter 7. Millions of God's children from every tribe and tongue praising the Lamb. Ang unang Pasko ang simula, ang pagbabalik ni Kristo, ang full family reunion. Hindi ba yan ang ginagawa niya pag Pasko may family reunion kayo? Pero pag wala kasi si Christ doon, anong relevance ng lahat ng yon? Pangatlong puntos, ang pagkakatawang tao ng salita. Verse 14 to 18. So nakatawang tao siya ng purpose niya, just to die? Of course, meron siyang mission. 14 to 18. Naging tawang salita at nanirahan sa piling namin. Can you imagine yung bigat ng verse 14? Ang Diyos, kapag binasa mo yung, pinabasa ko sa inyo yung assignment nyo kagabi, Exodus 30:34, nung nakita ni Moses yung Diyos, mabilis lang, pinatago niya si Moses sa likod ng bato. Namuti si Moses, halos masunog siya. Can you, now, in the light of that reality, that story, namnamin niya yung verse 14. Naging tao yung salita at namuhay sa piling namin. Bakit niya kailangan maging tao? Because hindi natin siya pwedeng makita in our sinful naked eyes. Mamamatay tayo lahat. Because sa kanyang holiness. Pero nagkatawang tao siya. At ano yung ginamit na word ni John? Namuhay sa piling namin. Ibig sabihin, merong relationship, nakipag-relate yung Diyos sa kanya, sa kanila. If you will read 1 John chapter 1, verse 1 to 4, anong sinabi ni John? Ako ay sumusulat tulad sa kanya na simulat mula pa siya na. Siya'y aming nakita, narinig, nahawakan. The words of having a personal, intimate relationship with the Word who became flesh. Gaano ka-glorious yung verse 14 na ito? Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na sa kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang dumarating na kasunod ko higit niya sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipananganak. Verse 16, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayo ng abot-abot at kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, Deuteronomy chapter 18, right? Verse 18, ngunit dumating ang gandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya yung darating sa bagong Exodus. Kailan may wala pang tao nakita sa Diyos, ngunit ang nataging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpapakilala sa Ama. Anong gagawin ngayon ni Christ kung si Moses, dinala niya yung people of God doon sa wilderness, papunta sa promised land, picture ng presence ng Diyos, anong gagawin ng totoong Son of God? Yung true Israel, ang true Israel ay si Christ. At kaya lang naging true Israel ang church is because of their connection to Christ. Anong gagawin ng Messiah? Siya mismo yung magpapakita at magpapakilala sa iyo sino yung Diyos. I am the way, I am the truth, I am the life. No man comes to the Father except through me. Naintindihan na natin ngayon yung prologue, praise the Lord. Pero hindi pa tapos yung main point number 3, syempre. Pagkakatawang tao ng salita, it speaks about the fulfillment of Isaiah's Emmanuel and mighty God. Ipinapakita na ni Isaiah dito, ni John, yung binabanggit ni Isaiah na Emmanuel sa verse chapter 7 at yung mighty God.
sa chapter 9 na sinigundahan ni Daniel sa Daniel chapter 9. Christmas is God Himself drawing near to restore creation. Ano naalala natin pag Pasko? God Himself drawing near. Siya mismo yung lumapit, nag-intervene sa kanyang creation. For what? To restore creation. Merong new creation. Sabi sa English, the Word became flesh. Imagine the heaviness of this word na ginamit ni John. Ito po yung climax ng prologue. Yung original audience, sa kanilang pandinig, ito yan. The Emmanuel has finally arrived. Finally, dumating na siya. Bakit kailangan may word na finally? Can you remember kapag tinignan natin yung genealogy ni Christ sa Gospel of Matthew? Yung mga names na binanggit doon, meron dong 5 babae. 'Di ba? At sa bawat event na yon, laging merong parang stoppage na eh. May pinaramis na seed kay Adam and Eve, tama? Tapos pinatay si Abel, ni Cain. Paano ngayon yung seed? Parang putol na, no? Tapos dumating si Seth. Si Abraham, yung asawa niya ay baog. Paano ngayon yun? Paano na yung seed? Panahon ni Moses, pinapatay lahat yung bata. Paano na ngayon? Batang lalaki. Paano na yung seed? Kay Ruth, namatay yung magkapatid. Pwede sanang pagdaanan ng seed. Paano na ngayon? Ha? Pagdating sa 12 tribes, tagilid lahat, nagkasala pa si Judah, paano na ngayon? Pagdating kay David, nagkasala si David, paano na ngayon? Nahati yung kingdom, nasakop sila, paano na yung king? Anong gagawin niya ngayon? Laging may stoppage, laging may picture na parang stop na. Sa lahat ng political issues, sa lahat ng sins, sa lahat ng nangyari all throughout the Old Testament history, kung sa kakagawa ng tao, hindi na makakasurvive yung seed. But here's the question, kagagawan ba ng tao yon? Hindi. Hindi kayang pigilan ng tao. The Emmanuel has arrived. God did not send a prophet. He did not send an angel anymore. He did not send a sign anymore. Yung sign nasa Old Testament lang eh. He came Himself. Siya na yung dumating. Ano sabi ni John? Dwelt among us, namuhay sa piling namin. Ang Greek word ay eskenosen. Ano po yung bigat ng eskenosen? Ibig sabihin, pitch his tent. Kailangan niyang takpan yung kanyang sarili or tabernacled siya. John is saying, ito po ay mga Exodus languages. Yung ginamit dito ni John, dwelt among us, ay yung mga languages na matatagpuan mo lamang sa Exodus. John is saying, the glory that filled the tabernacle is now walking in human flesh. Ano ba nangyari sa Exodus? Hindi ba doon sa tabernacle nandun yung Shekinah cloud kung saan nandun yung presensya ng Diyos? Marami nangyayari sa tabernacle na only God's people lamang ang pwedeng maka-witness at maka-experience. Now this time, dwelt among us. Ginamit ni John yung language na yon, Exodus language, para sabihin na yung glory na sa tabernacle lang nakikita ay naglalakad na ngayon at buhay kasama namin. We have seen His glory. Nakita namin ang kalwalhatiang tanging Kanya lamang. It echoes Exodus chapter 33 to 34. That's your assignment last night. Tama? Ano ba nangyari sa mga chapters na yon? Andun yung panawagan ni Moses para sa presensya ng Diyos. Sa chapter 33, paghahatid ng mensahe ng parusa, nagsensensya ng message of curse. Sinabi ng Diyos sa mga Israelita na pupunta sila sa Kanaan, sa lupain ng gatas at pulot.
Ngunit hindi siya personal na sasama dahil matigas ang kanilang ulo at baka ubusin niya sila sa daan. Mamamatay lang sila eh. Kaya sinabi ni John na grace and truth nandun sa person ni Christ is because hindi hinusgahan yung mga tao na kasama ni Jesus. Niligtas sila mula sa kapamakan. Dapat silang puksain. Pero yung kasama nilang walang kasalanan ang naging kapalit. Exodus chapter 33, pagsisisi ng bayan. Labis na nagdalamhati ang mga tao nang marinig ito dahil naunawaan nilang walang halaga ang anumang pagkapala kung wala ang presensya ng Diyos. Meron silang blessing, yes. Pero asan yung presence ng Diyos sa kanila? Wala. Kapag walang presence ng Diyos sa isang bayan, gano'n man ito kayaman, magiging target lamang ito para sakupin ng ibang bansa na mas malakas sa kanila. At ito yung nangyari sa kanila. Ito rin yung reason kung bakit naisulat yung Psalms tungkol doon sa River of Babylon. Ewan ko nga, ba't ginawang masaya yung kanta na yun? Malungkot naman yun eh. Diba? Naalala lang nila yung pagpapala ng Diyos nung kasama pa nila yung Diyos. Pero nung iniwan na sila ng Diyos, ng presensya ng Diyos dahil sa katigasan ng kanilang ulo, wala na lahat sa kanila, takatingin na lang sila sa River of Babylon. Malungkot sila doon. Ate, ganito tayo, pero anong nangyari sa atin? Matigas kasi yung ulo natin. Tolda ng pagkupulong. Inilipat ni Moses ang kanyang tolda sa labas ng kampo na naging tolda ng pagkupulong kung saan nakikipag-usap siya sa Diyos ng harapan tulad ng isang kaibigan. Ang haliging ulap ay bumaba sa tolda bilang tanda ng presensya ng Diyos. Pag nakita nila na nandun yung Shekinah cloud, walang pwede pumasok na si Moses lang. Paglabas si Moses, kailangan niyang takpan yung kanyang mukha. Bakit? Nagliliwanag. Hindi yan kayang tapatan ng belo, kalayan, o kung ano pa man yung brilliant na gamitin mo. Pakiusap ni Moses, nakiusap si Moses sa Diyos na huwag silang iwanan. Sinabi niya, kung hindi sasama ang iyong presensya, huwag mo na kaming paalisin dito. Sumagot ang Diyos at nangakong sasama siya sa kanila. Ganun ka, sincere yung heart ni Moses kahit yung mga babae niya na madalas pinapu siya sa limit niya eh. Nakakaubos ng pasensya yung kulit ng mga pinamumunuan niya. Pero nasabi niya, huwag mo kaming iwan. As representative of His people, mahal niya pa rin yung mga Hebreo kahit matigas yung ulo. Diba may binanggit pa nga si Moses na, ako na lang yung parusahan mo, wag na lang sila. At ineko rin yun ni Paul sa mga kapwa niya Hudyo. Kung pwede lang, na ako na lang mapahamak, wag lang yung mga Diyos eh. Pero, hindi si Moses at hindi si Paul ang highlighted doon because hindi nila kayang tapatan yung laman ng puso ni Jesucristo. Kung handang mamatay si Paul at si Moses to his people, how much more si Christ? Panghuling event sa Exodus chapter 33, ang kahilingan ni Moses na makita ang kalwalhatian ng Diyos. Sa tindi ng hangarin niya sa Diyos, naglakas ng loob si Moses na humiling, ipakita mo sa akin ang iyong glory. Ano sabi ng Diyos? Magtago ka sa likuran because di mo ito kakayanin. Mabilis lang, di ba? Dumaan pa nga yun sa may bandang likuran eh. Namuti si Moses. Exodus chapter 34, anong nangyari? Para makita natin yung sinasabi ni John na dwelt among us, na Exodus language talaga originally. Ang paghahayag ng Diyos at pagre-renew ng tipan. Pinahayag sa chapter 34 ang karakter ng Diyos. Sumagot ang Diyos sa kahilingan ni Moses. Itinago niya si Moses sa bitak ng isang bato at dumaan sa harap niya na ipinapahayag ang pangalan at kalikasan niya. Muntik nang ikamatay ito ni Moses. Pangalawa, pag-renew ng mga tableta. So kung dati, naka-Samsung lang siya, naka-iPad na siya ngayon. Inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng 2 bagong tableta ng bato, nakahalin tulad ng nauna, at muling isinulat ng Diyos ang kautusan at ang mga Israelita ng tipan doon. So sinulat niya ulit yung law at yung promise. Gumawa siya ng bago. Anong ine-echo nun?
May bagong pagdating ng Exodus. May bagong pagdating ng God's law. But now, hindi na siya tablet. He's a person. Ang tipan at mga tagubilin, nagbigay muli ang Diyos ng detalyadong tagubilin tungkol sa pagsamba, pag-iwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa, at pagdiriwang ng kapistahan. Nagbigay din siya sa pagiging bukod tangi ng Israel bilang kanyang bayan. Hinihiwalay niya na yung people niya, ito kayo. Once na i-declare ko itong tipan na to, ito na kayo. You are separated. Kaya di ba, maalala nyo, yung prayer ni Christ in chapter 17, sanctify them, separate them by your word. Your word is the truth. Separated kayo. Hiwalay kayo. At ito rin mismo yung sinasabi ng banal na hapunan ng ating Panginoon, hindi ba? Yung 4 na cups na yun signify kung ano yung kahulugan ng ginagawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Una, sa Exodus chapter 6, verse 6 to 7, makikita niyo po doon, yun yung laman ng buong cup. Yung cup of deliverance, dineliver sila doon sa wrath ng Diyos, deliver sa plague na darating, at yung pangatlo ay yung cup of joy na tinetake ng mga Hudyo pagkatapos ng Passover meal. Kaya matatandaan nyo, matapos ang hapunan, dumampot siya ng kopa. That is the cup of joy. Ang pang-4 na cup ay iniinom pagkatapos ng final Hallel. Ang final Hallel ay pagkatapos awitin ang Psalms 113 hanggang Psalms 118. Saan nila ito kinanta? Sa account ni Matthew at ganoon din sa account ni John. Sa garden. Kung saan sila nagpapalipas ng gabi. Madalas, di ba? Sinabi ni John. Sabi ni Jesus Christ, dumating na yung taksil. Tayo na. At sinalubong niya si Judas. Bago niya salubong si Judas, meron siya sinabi, hindi na ako iinom muli sa sarong ito hanggat hindi ko kayo kasama. Kailan tinake ni Christ yung final shot ng Passover sacrament na yon? Sa cross. I thirst. At anong sabi niya sa pagkatapos? It is finished. Ibig sabihin, Amen. Ito yung final Hallel ng Passover feast. That is the new covenant. Ano ibig sabihin? Separated ka sa Kanya. It has been already declared na you are for Him. Ito ang buod na ipinapakita ng buong Exodus chapter 33 to 34. Isa pa rito yung maningning pala na mukha ni Moses. Si Moses ay nanatili sa bundok sa loob ng 40 days and 40 nights. Ano ibig sabihin ng 40? Completion. It echoes yung ginawa ni Jesus Christ saan? Sa wilderness. Na hindi kumain o uminom, nang bumaba siya dala ang bagong tableta, ang kanyang mukha ay nagningning dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. Kinailangan niyang magsuot ng belo upang hindi matakot ang mga Israelita sa ningning na yon. So pagbaba niya, it echoes yung ginagawa rin ni Christ, right? Pagkatapos ng baptism, wilderness, and then pagkatapos ng wilderness, ano na nangyari? Yung kanyang public ministry. Ginawa niya na lahat ng sinasabi ng law na kailangan to pa rin ng kanyang people. At ito yung buod na ipinapakita sa atin na Exodus chapter 33 to 34. Ang kalagahan ng paghahanap sa presensya ng Diyos ay higit sa kanyang mga pagpapala, mga kapatid. Ang kanyang mahabagin at mapagpatawad na kalikasan at ang kanyang patuloy na katapatan sa kanyang tipan sa kabila ng kasalanan ng tao. Hindi naman po ang Exodus, maging ang titles o majestic names ng Isaiah chapter 9 verse 6 ay nandoon sa verse na yon, verse 14, dwelt among us. Yung wonderful counselor na magtuturo sa atin ng katotohanan, yung mighty God na magpe-perform ng signs, yung everlasting Father na magbibigay ng life, at yung Prince of Peace na mag-reconcile sa atin, ay naroon sa buong gospel. Nang sinabi ni John, grace and truth through Jesus Christ, He fulfills the covenant formula sa Exodus chapter 34, verses 6 to 7. Ano sabi doon? Steadfast love
and faithfulness. Those are covenantal formulas na kailangan i-fulfill ng Messiah. And this is the new covenant in person of Jesus Christ. He has made Him known. Ano raw gagawin ng anak sa verse 18? 17 to 18? He has made Him known. Siya yung magpapakilala sa iyo. This is John's theme from start to finish. So ang question, do you want to know God? Look at Jesus. At ang slogan na ito ay ang frame ng purpose mismo ni John sa John chapter 20 verse 31. Isinulat ang lahat ng ito upang maniwala ka na si Kristo ay ang anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kung tatanungin natin, ano ang pinakapuso ng Pasko? Ito ang sagot ng Biblia. God became flesh and dwelt among us. Hindi lang siya dumalaw, hindi lang siya tumingin mula sa langit, hindi lang siya nag-send ng blessing. He came near, He came in humility, He came to save, He came to be with us forever. This is Emmanuel. This is the mighty God. And that is Christmas. Kung nararamdaman mo ngayong Pasko na malayo ang Diyos, ang mensahe ng incarnation ay malinaw. Ang Diyos ang lumapit, hindi ikaw ang kailangang lumapit. Jesus entered our world. The invisible became visible. The Holy Immortal One became mortal, so that a sinner like you and me can be justified and be righteous before God. He is Emmanuel in our physical and in our spiritual exhaustion. Walang luha na hindi niya kayang maunawaan, mga kapatid. Walang sakit na hindi niya kilala. Walang pag-uusig at kahirapan na hindi niya dinaanan. Walang pagtalikod na hindi niya naranasan. At walang kasalanang hindi niya kayang hugasan kung buong puso siyang paniniwalaan at pagtitiwalaan. In Christ, you are never alone. The incarnation is not the end of the story actually, mga kapatid. It's just a beginning of a new cosmos. Kaya maliwanag po sa Revelation chapter 21 verse 3 to 5. Behold, the dwelling place of God is with man. He will wipe every tear. Behold, I am making all things new. Christmas started the plan. The second coming completes it. Bethlehem, Calvary, empty tomb, Pentecost, papunta sa New Jerusalem. Kung ang Christmas is the dawn of the new creation, we must look forward that it will shine forever in glory. Sa ating pagbabalik, sa ating pagkatapos, balik po tayo sa purpose ni John. These are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Verses 30 to 31 ng John chapter 20. Sa John chapter 1 verse 1 to 18, nireveal na siya yung eternal word, siya yung light ng Messiah, siya yung Emmanuel ng Isaiah, siya yung mighty God ng Isaiah, siya yung anak ng Diyos na pinrami sa Old Testament, siya yung nagkatawang tao. Bagamat nakita natin sa Genesis chapter 1 na hindi siya tao, siya ang nagsimula ng bagong paglikha, siya ang babalik sa wakas upang dalhin tayo sa eternal glory. This is Christmas, this is the gospel, this is our blessed hope, at dapat ito ang ating nakikita tuwing Christmas season. Amen. Let us all pray. Aming amang nasa langit, aming dakila at makapangyarihang hari, salamat po sa iyong katapatan na hindi nagbabago. Sa kabila ng dilim na mas pinipili namin, kahirapan na mas nais ng aming laman, at pagod na bunga nito sa aming puso, ikaw ay nanatiling liwanag, ikaw ang nanatiling Emmanuel at tagapagligtas. Salamat po ng iyong pangako kay Jesus
ang Isaiah chapter 9 child, ang mighty God ay natupad. Salamat po na ang I am na nagdadala ng bagong paglikha ay nandoon sa krus. Nakita namin sa kanyang suot na korona ng tinik at nahayag sa empty tomb. Salamat po na kahit sa gitna ng aming takot, kasalanan at pangungulila, ikaw ang tagumpay na hindi matitinag ng dilim at aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo po kami na manalig sa iyong katapatan na sa bawat Pasko, bawat araw, ang liwanag niya ay aming maging gabay. Na sa bawat hamon at dilim sa aming buhay, maalala namin ang deklarasyon ng tagumpay na ipinapahayag ng iyong anak sa krus. I have won. The light shines, the darkness cannot overcome it. Ito ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang aming Emmanuel at liwanag ng mundo. Amen.